Balikan po natin si Justin Jericho Sosito, ang Provincial Administrator at Designated PIO ng Batanes Emergency Operations Center. Magandang umaga, Justin. Magandang umaga po, Sir Arnold. Magandang umaga din po sa lahat ng tagapakinig ng unang balita. Kamusta po lagay ng panahon dyan ngayon? Dito po sa Batanes, Sir, maganda pa rin po ang panahon. Medyo makulimlim na pero wala pa rin pong ulan. Nagsisimula ng lumakas yung hangin pero so far manageable pa naman po itong ating panahon dito. Yung alon, kamusta po? Yan po sa amin, especially po sa aming eastern side ng aming probinsya ay malalakas na po yung alon, umaabot na po ng almost 5 to 7 meters yung alon dito. Kaya po no sailing na po ang probinsya ng Batanes, bawal na po pumalaot ang lahat ng mga mangingisda at nag-safety o nag-secure na rin po lahat ng aming mga mangingisda, mga bangka at maging ang mga commercial vessel ay nag-safety na po, pabalik na po ng Manila. Yung mga residente po na ilikas doon sa binabagit yung eastern side? Wala pa naman pong ginagawang preemptive evacuation sa eastern side. Pero dito po sa bayan ng Pasco, meron pong isang individual ang evacuate na po ng LGU dahil siya po ay mag-isa lamang na nakatira sa isang bahay na gawa sa light materials. Kaya ni-preemptive evacuate na po siya. Kamusta rin po yung mga turistang na-stranded din po dyan dahil sa pagkanselado ng kanilang biyahe? Meron pong mga mangilan-ngilan na naiwang turista. Sila po ang nagdesisyon na okay lang sa kanilang maiwan dahil sabi nila worth it naman daw po. Pero sila naman po ay well accounted po ng ating tourism office at kung ano man po ang pangangailangan nila pag sila po ay na-stranded dito ay pipilitin po ng provincial government na matugunan ang kanilang mga pangangailangan kung sakaling maiwan sila dito sa aming probinsya po. Justin, napalitan na ba yung controversial na brand ng tuna? Tinanggal na po namin dahil po sa direktiba ng DSWD, pinatanggal na po ni Governor Kayko lahat ng canned tuna sa lahat ng family food packs. Wala na pong naiwan. Ngunit hindi pa po dumarating yung kapalit, Sir Arnold, dahil nga sa sama ng panahon, hindi pa makabiyahe. Pero nakaalis, tinanggal na po namin at nasa isang party na ng aming mga warehouses. Hindi po namin pwedeng ipamigayan kung kani-kanino at ibabalik din po namin yan sa DSWD sa Central Office. Pwede ba malaman hanggang ilang araw yung sapat na relief goods nyo dyan sa Batanes para agad na magkatulungan? So far po, Sir Arnold, dito sa Batanes, meron po kaming mahigit 6,000, 6,850 family food packs po yung aming naka-preposition. Meron po good for total families of 6,510. Lahat po yan naka-preposition na sa kada munisipyo. At meron pa rin pong parating na 6,000, mahigit din ng 6,000 from DSWD. Yan po yung bagong nahingi ni Governor Kayko kay Secretary Rex Gatchalian noong nakaraang linggo. Ngunit hindi pa po naidadala sa amin dahil nga po sa sama ng panahon. Pero naka-standby na po yan. Pag maganda po yung panahon, ipapadala rin po kaagad dito yan. Karagdagang family food pack. So far, 6,850 yung naka-preposition namin sa lahat ng munisipyo. Naka-activate na rin po lahat ng emergency operation centers ng mga munisipyo, maging yung 22 designated evacuation centers at mahigit 20 heavy equipment gaya ng truck, backhoe at mga payloader na handang rumisponde kung sakasakaling meron tayong i-rescue at sa ating mga clearing operation. So handang-handa po, Sir Arnold, ang aming probinsya dito sa pagdaan ni Typhoon Betty. Maraming salamat. Ingat ka, Justin Jericho Sosito. Siya po ang Provincial Administrator at Designated PIO ng Batanes Emergency Operations Center. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.